Dito mo palagi ilalagay yung pagkain para kay Doc RJ. Siguraduhin mo na maayos at saka palaging mainit yung pagkain niya, ha? Bakit niyo po binibilin sa akin? Kasi simula ngayon, ikaw na magdadala ng pagkain para kay Doc RJ. Ako po? Bakit po? Kasi yun yung makakabuti para sa lahat. At saka, magiging busy rin kasi ako eh, kaya hindi ko na ito magagawa. Ha? Ganyan. Iwan mo lang siya dito. Teka. Diwa, hindi ka pa nasabihan ng Tita Josa mo? Na ano po? Pagdating kasi sa spaghetti, hindi ganito yung gusto ni Doc RJ eh. Sorry po, Tita Lynette. Hindi ko po kasi alam. Balik ito na lang. Ibalik na lang natin ito sa cafeteria. Tapos magluluto na lang ako ng panibagong spaghetti. Kasi ang gusto ni Doc RJ sa spaghetti, yung walang hotdog. At saka konting-konti lang yung cheese. Sa katunayan nga, sauce lang. Pwedeng-pwede na sa kanya yun eh. Gustong-gusto na yung spaghetti na yun. Pero yung ganitong sauce, kasi tinan mo, oh, malabnaw. Parang wala ngang sauce eh. Kaya ulitin na lang natin, ha? Kilalang-kilala niyo po talaga si Doc RJ, Tita Lynette, ha? Oo nga, Lynette. Kilalang-kilala mo nga si RJ. Hindi mo na nga kailangan gawin yan para sa kanya eh. Why are you still doing this for him? Wala na kayo pero pinagsisilbihan mo pa rin. Dinadalhan mo ng food everyday. Inaasikaso. Daig mo pang asawa, ah. Tita Lynette, mauna na po ako. Ma'am Claire. Claire, huwag mo sanang mamasamain itong ginagawa ko para kay RJ. Really, Lynette? But the effort? Ayaw mo pang ipaalam kay RJ na ikaw yung naglalaban ng coat niya? Bakit? Claire, kasi ako yung may kasalanan kung bakit nadumihan yung coat ni RJ, kaya naisip ko na ako na lang maglaban nun. Pero yun lang yun. Yun lang ba talaga yun? Eh, yung pagdadala mo ng food everyday, hindi mo na kailangan gawin yan. Unless you have other reasons for doing it. Bakit? Ano pa bang pwedeng ibang dahilan? Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo? I bet you know the answer to my question. Ginagawa mo yan dahil may feelings ka pa sa kanya. Ginagawa mo yan dahil mahal mo pa si RJ.